Magre-resign ka? Ani Gloria na nagpamulagat sa kanya. Ilang buwan ka na palang nagpapatrabaho kay Mags Brennan na yon. Is he really that bad? No. Iring ni Doris na napatingin sa pinsan na pinuntahan niya ng gabing yon para kausapin. Kaya nga ako nandito para sabihin agad sa iyong aking intensyon na pumasok ng legal office mo at ng partner mo. I know it's still some months away. Makakasurvive naman kami ni Lola ng ganun katagal. Meron naman akong savings. In love ka ba sa boss mo? That is far from the truth. Tanggi niya. Nasa itsura ko bang in love? Yes. Miserably in love dahil hindi ka siguradong in love din sa iyong lalaking yon. You've been very impersonal sa mga kwento mo sa group dates natin. It makes one think what is brewing up inside your head. Ikaw pa, kailan ka nawalan ng kwento? Ano namang ikukwento ko? Tanong niyang may ironic na ngiti. After that so-called attack, I don't know. Maybe mas mabait siya sa akin kesa nung dati? Hay nako. Alam mo naman kapag bagong isang abogado, parang dentistang bagong bukas ang klinika, may mga araw na tiyak ko lang kita. Humanap ko muna ng short job bago ko mag-resign. Okay. Ani ang napatingin dito na may hopeless expression sa mga mata. Lingid sa kaalaman nito, meron na siyang resignation letter na naprint at napirmahan. Nakasaad doon effective ang kanyang resignation sa pagtanggap ni Mags. Naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon na ibigay yon sa binata. Please, Herbie. Aniya sa pinsa na nooy nakasuot na isang tuxedo na hiniram lamang nito. Ito ang escort niya sa party ng lolo ni Mags. Magpakalalaki ka naman kahit ngayong gabi lang. Aba, kala mo ba ganun kadaling mag-pretend? Paano kung may masalabid akong open sa gay relationship? This night is not about you. Give me a break naman. Ayoko magmukhang desperado lang makong escort kundi ang pinsan ko at bading pa. Nonsense. Magtigil ka nga. Anitong tumaas lalo ang kilay. Pero on the other hand, sounds desperate nga. Dagdag nito na makapag-isip-isip. So gets mo na ang feeling ko, ha? Sure. Kung ako man malagay sa katayuan mo, nako, Prozac agad ang lalaklakin ko. Pero maganda ka ngayon, Lola, ha? Ang gown mo ay, what can I say? Elegant, without a doubt. Thank you. Naniyang napangiti at naalala ng gabing makipagbuno siya kay Robert Season na laglag ang brooch na nakapin sa gown. Dadalo din kaya si Angela Herrera? Isip niya na nakadama ng insecurity. Kung meron lang akong boobs, untag ni Herbie na napanguso. Magpapalit talaga tayo ng costume. Humimpil na sa tapat ng lobby ng Manila Hotel ang taxi, kaya inayos si Doris ang kanyang itim na balabal. Yon ang napili niyang accessory bilang kapalit ng brooch. Suot naman niya ngayon silver chandelier earrings na may palawit na pulang beads at katel ng kwintas. Pinusod pa rin niya ang kanyang buhok kaya ng dati. Nahuli nang dating si Doris at Herbie, dalula na sa bukanan ng ballroom ang celebrant. Nakaupo na sa gitna ng presidential table si Lolo Brennan at nasa kanan nito si Mags. Nagsimula na ang dinner. Ano, dumating na ba siya? Bulong ng matanda sa apo. Ayun at kadarating lang. Tugon niyang nakita ang pagpasok ni Doris sa venue. Sinundan niya ng tingin ng dalawang bagong dating at nakita umupo ang mga to sa pinakamalayong mesa sa bandang kaliwa ng ballroom kung kaya mahirap makita ang view. Kasama niyang lalaking sumundo sa kanya sa opisina. So, gaya na sinabi ko, her affections are already engaged. Mariing sabi niya. Nais mo pa rin i-invalidate ang nasa testamento ko, ganun ba? Anito habang hinihiwa ang steak sa plato nito. Kung meron man nagmamayari ng kanyang puso, you should be fighting for her, not fighting for me or my wish to marry you off to her. Do we have to talk about this now? Medyo iritado niyang tanong. I have a proposition to make. Anang matanda. Another proposition? Nakasulat din ba yan sa testamento mo? I will give you a chance to let you off the hook. Let me talk to her. Ano namang sasabihin mo sa kanya? Alam mo, Mags, kwento nito. Sa aking kapanahunan, kapag may mga kadalagahang dumalo sa isang pagtitipon, ang mga magulang na may mga anak na binata ang lumalapit sa dalaga parang sila'y magkakilala at magkagustuhan. I can do my own courting, Lolo. Protesta niya. Hindi ka marunong manligaw dahil sa panahon ngayon, babae nang lumalapit. Sa akala mo ba yung mga modernong paraan ng panliligaw na mabilisan, magaling? Before the end of this party, malalaman mo kung pakakasal ka pa rin sa kanya o hindi na. What do you mean? Nagtataka niyang tanong.
Ako mismong huhusga kung talaga bang di siya kanais-nais, kung kaya hindi ka nagmamadaling mapasagot siya. Determinadong sagot ng matanda. Tinulak ng caregiver ang wheelchair ni Lolo, Brennan, paikot sa mesa ng mga panauhin. Tumindig si Doris para batiin ng matanda na makalapit to sa mesa nila. Maligayang kaarawan po, Mr. Brennan. Ako po si Doris Cortez, ang personal assistant ng inyong apo. At ito po si Herbert Villarosa, ang aking eskorte. Good evening, sir. Bati ni Herbie na ginamit ang normal na lalaking tinig nito. Ikaw palang assistant ni Mags. Nakangiting sabi ng matandang lalaki. Di nabanggit sa akin ni Mags na ang may-ari ng boses na rinig kong sumagot kapag tumatawag ako sa opisina ay napakaganda palang babae. What can I say? Natawa niyang tugon na hinapit sa balikat ang balabal. Guilty? O mahilig lang kayong magbiro, sir? What would I give to be in his shoes? Nginitian lang niya ito pagkawa nagsabi, wala pa akong dalang regalo para sa inyo. Ano nga naman ang ibibigay mo sa isang taong meron ng lahat? Tell me, are you enjoying my party? Napakaganda po ng Irish folk songs na tinutugtog ng orchestra. Komento niyang napatingin sa dako ng kinaroroonan ng orchestra. Doon day namataan niya ang pagdating ni Angela na kasalukuyang lumalakad patungo sa mesa kung saan nandoon si Mags na nakikipag-usap kay Toto. Ngayon lang ako nakadalo sa isang party na Irish ang background music. Yan ang mga paboritong tugtugin ng aking nasirang ama. Tugon ni Lolo Brennan na kumistap ang mga mata. May alam ka bang mga kanta buhat sa Ireland? Napatingin siya kay Herbie na parang humihingi ng saklolo. Hindi ba mahilig kang makinig ng kanta ng The Course? Irish ang mga yon. Oh, yes. Sang-ayon niyang napangiti. Mahilig ko pong kantahin yung awiting, Black is the color of my true love's hair. Talaga? Nasisiyang sabi ng birthday celebrant. Yun lang po ang paborito kong Irish song. Masayang tugon na nagmalaki pa. Natutugtog ko nga po sa gitara eh. Nais mo bang paligayahin ng isang matanda? Anitong sinipat siyang muli. Ano po? Di naunawaan ang sinabi nito na napakorap siya. Awitin mong awiting na banggit bilang regalo mo sa aking kaarawan? Po? Ani ang napamaang tsaka napatingin kay Herbie. Bumukha ang bibig niya at nabasa ng pinsan ng mga katagang, Me and my big mouth. Paborito kong lumang awiting yon. Mahinahong saan pa nito. Alam ni Doris luma ng awiting yon na may version lamang ng mga kasalukuyang banda at singers kaya't hanggang ngayon naririnig pa ng airwaves at maraming tagapanood sa YouTube na halos pagawain ng mga internet surfers na ang version na iba ay mas maganda kaysa version ni Cara Dillon or the best version ay ang kay Christy Moore. Wala siyang kakilalang mahilig sa Irish folk songs. Di nga aware ang mga pinsan niya pag sila'y nasa karaoke bar na ang madalas marinig na awit ay mapapagat na Danny Boy ay isang Irish folk song. Hindi po ako sigurado kung simula niya sa pagtanggi. Kaya mo yan. Kung sa karaoke bar nga nagpapalakpakan ka eh, samantalang kami halos batuhin ng kamatis. Napatingin dito ang matanda. Magaling kumanta tong pinsan ko, patuloy na sabi ng bading. Marunong siya maggitara at magpiano at nasa tono palagi ang boses. Ano ika mo ang iyong sinasabi? Tanong ni Lolo, Brennan, na naningkit ang mga mata. Magaling kumanta itong si Doris. Ano mo ika mo siya? Anitong lalong naningkit ang mga mata. Pinsan po. Pag-amin ni Herbie na napatingin sa kanya na may ibig sabing wala na itong magagawa. Ano sa palagay mo, Miss Cortez? Baling sa kanya ng celebrant na tinanganan ng isa niyang kamay sa dalawang pala nito. Aawitan mo ba ako? Napatingin siya sa pinsan, tila humihingi ng saklolo. Ngunit wala siya nakuhang suporta mula dito. Okay. Ani ang napabuntong hiningang bumaling kay Lolo Brennan. Pero wag niyo po akong sisisihin kapag hindi niyo po nagusto ng aking boses at kayo pong sisisihin ko kapag napahiya ako sa mga bisita ninyo. Mga sandaling iyon, may master of ceremonies na tumawag sa mga taong magbibigay pugay sa may kaarawan. Inianunsyong may isang panauhin na aawit, ngunit sinabihan to ni Doris na wag nang banggitin ang kanyang pangalan. Sinabahan siya ni Herbie patungo sa likuran ng stage, kung saan naka-assemble ang string orchestra at meron ding isang grand piano. Ano ba itong pinasok ko, bating? Kinakabang sabi niya at pinalalagotok ang daliri. Minabuting bigyan ng accompaniment ang sarili sa gitara at bahala ng orchestrang sumabay sa kanya. I think pinapapunta ka na ng stage. Tura nito na kailangan ng shawl na to.
Di mo na yan kailangan. Inablot nito ang kanyang balabal. Wala na siyang chance ang agawin pa yon dahil in-announce ng MC ang kanyang song number. Samantala, kausap ni Mag si Angela at ang dalawa nasa bandang dulong kanan ng ballroom dahil may mga kausap na mutual friends. Kinalabit ni Toto ang kaibigan. Pre, anitong umuso para isenyas na tumingin siya sa stage. Tubango lamang siya dahil may kinukwento pa doon ang modelo tungkol sa huling fashion show nito sa New York. Siniko na siya ni Toto. Sandali lang, Angela. Ani ang di nakatiis na tumalima para panoorin ko sinong may-ari ng malamyos na boses kasabay ng salo ng gitara. Hindi ba paborito ng Lolo Brennan mo yan? Anong kaibigan ng tumalima? Si Mags. Paharap na entablado. Yes. Anitong namalik mata sa nakita. That face. The red velvet dress. Hindi siya po pwedeng magkamali. Hindi pa natatapos sa pagkanta si Doris, lumapit naman sa kanyang caregiver at bumulong upang sabing pinatatawag siya ni Lolo Brennan. Ano yon, Lolo? Tanong ni Mag sa abuelo nang makarating sa tabi nito. Kasunod lamang ng binata si Angela na umabrisyete sa kanya. My testament stands. Deklara na matanda habang nakatingin kay Doris na nooy nagbabaw sa audience. Pumalakpak si Mags at ganon din si Angela. Mula sa entablado nakita ni Doris lahat ng kilos ni Mags at dinalingid sa kanya na kausap ito si Angela at ang tubiling paglingon ng binata upang siya ay panoorin. Kaya minabutin lamang niyang tumingin sa ibang dako ng bulwagan kung saan may ilang pumapalakpak. Sa linyang I wrote him a letter, just a few short lines, and suffered death 1,000 times. Naalala niyang resignation letter na nasa bag niya. Noon mismo ng mga sandaling iyon, pinasya niyang itender ang kanyang resignation bago siya umalis ng party. Pagbaba na entablado, niyaya niya sa Herbie na umuwi na sila. Kahit nagtatakay wala itong nagawa dahil mas maraming matatandang tao doon sa pagtitipon kaysa mga kaedad nila. Pumunta tayo ng ibang joint. The night is still young. Pagod na ako. Dahilan niya na tinawag ang isang waiter at binigay dito ang sobre ng kanyang letter of resignation. Tsaka tinuro kung sinong recipient noon. Tsaka nakakaasiwang pumunta tayo ng nightclub na naka-formal ang suot. Muli niyang baling sa pinsan. Ano naman kung formal ang suot natin? Wala ako sa mood. Muli ay dahilan niya. Nakita mo ba kung paano nag-react ang audience? Tanong nito nung tumatakbo na ang taxing sinasakyan nila. Kinilabutan sa lamig ng boses ko na tila galing sa hukay. Ani Doris na hindi ang performance ang nasa isip, kundi ang constant companions na sina Mags at Angela. No, they loved it. It's a singular interpretation, an Irish song na binigyan mo ng Filipino sentimentality. Binadoy ko, ika mo. Pagtatama niyang wala sa mood pag-usapan ng kanta. Di ko alam kung bakit you are acting like an injured cat. Puna nitong napatingin sa kanya. Kung gagamitin ko aking female instinct, Chenes, I can say na may sama ka ng loob sa kung sino at wala na ako iba pang suspect kundi ang poging boss na si Mags Brennan. Napatitig siya rito ng matalim. O, i-deny mo. Okay lang. Sinong niloloko mo? Mwah? Di siya kumibo. Ang galing talaga ng aking female instinct. Anitong nasisiyahan sa sarili. It is like a puzzle falling into place. Ang pinsan kong desperada na may gwapong boss na nakikita niya araw-araw. Kung ako mang nasa katayuan mo, mai-in-love din ako. Kaso ang Prince Charming, my girlfriend ay isang supermodel. At ito namang aking pinsan tsaka desperadahan, pati akong isang gay, ay ginamit para pagtakpan ang kanyang kawalan ng love life. Para wag mo kang, Di nito binanggit ang huling salita. Nagmestra ito ng letrang L sa hinlalaki at hinturo at bumuka ang bibig para sabihin ng salitang yon na naunawaan niya. Loser? Nagbabakasyon ako, Lola. Paalam ni Doris nang siya ay makauwi. Naalimpungatan ng kanyang abuela nang kunin niya mula sa spare room ang isang maleta. Pinalitan niya ang gown ng casual blouse at pantalong maong. Kamusta ang party? Masaya ba? Masaya din po. Ani ang dinala ang maleta patungo sa kanyang silid. Binuksan ang kanyang closet. Masaya para sa kanila. Bakit tila bigla na iyong pagbabakasyon? O sisa nito na sumunod sa kanya at patuloy siyang pinanood sa kanyang ginagawa. Nag-resign ako sa trabaho, Lola. Pagtatapat niya. Gusto ko pong mag-isip. Okay lang ba na ako'y magbakasyon? Sasamahan ka raw ni na Herbie at Gloria habang wala ako. Siyempre naman, papayagan kita. Tugon ni Lola Max.
Lumapit at naupo sa kama, kung saan tinambak niya ang pagpipili ang mga damit. Saan mo naman balak magbakasyon? Honestly, Lola, hindi ko po alam. Kibit balikat niyang may lungkot na ekspresyon sa mga mata. Tatawag na lang po ako kapag naroon na ako. Don't worry, I'm a big girl now. Alam mo namang wala akong gagawing di maganda. Alam ko yon, at kilala kita, Iha. Anitong inabot ang kanyang pisngi upang himasin yon. Ikaw ang apo kong wala akong narinig na kung anong kalokohan ang ginawa. Sino maghahatid sa'yo sa paradahan? Si Mang Victor po. Tugon niyang tinignan ng halos puro ng maleta. Sasabay ako sa paghahatid niya kay Aling Ellie papunta sa bayan. Pagkasabi may narinig siyang tunog ng makina ng tricycle. Ayun na po ang sundo ko. Imporma niyang napatingin sa relo. 4:30 pa lang ng madaling araw. Hinalikan niya sa noo ang matanda. Darating po mamayang umaga si Gloria. Sa hapon naman si Herbie. Matagal na nilang gustong gawin to. Ako lang tong possessive sa'yo. Sige na, okay lang ako dito. Masuyo nitong tugon. Pero hindi mo ba sasabihin kung bakit ka aalis? Para lang mag-isip ng career move? Meron akong iniiwasan, Lola. Malungkot niyang hayag at ginawang masaya ang tono ng boses. Pero wag po kayo mag-alala. After thinking about it, I will be fine. Tumango lang to at sa isipan alam nito ang ibig sabihin ng mayroon na kanyang iniiwasan. Hindi ano, kundi sino. Makawala kayong kwentang kausap. Reklamo ni Herbie na tinungga ang bote ng San Miguelite. Nawawalan tuloy ako ng poise pag ganitong kulang tayo eh. Oo nga, nakakabagot wala si Doris na mascot natin. Tugon ni Jocelyn na napansin kanina pa sila walang mapag-usapan at halos magtinginan lamang sila at papanoorin ng ilang mga customers na dumarating sa sing-along bar na yon kung saan hinihintay na lang nilang mag-perform ang stand-up comedian at uuwi na sila. Ano kayang nangyari doon? Biglang tinopak at umalis na hindi sinasabing pupuntahan. Nais malaman ni Gloria. In love sa boss. Ani Herbing napatingin sa entrance at napangat sa pagkakaupo. And speaking of the devil, ayun ang boss si Doris. There was no mistaking na ang distinguished na lalaking yon na papalapit sa kanila ay si Mags. Siya ba? Ani Jocelyn na napanganga. Hanip sa gandang lalaki. Gusto kong magmura. Shh! Control yourself. Ano kaya nagtulak na hangin at nagpunta yan dito? Good evening, ladies. Bati ni Mags sa tumingin kina Gloria at Jocelyn, paggawanay kay Herbie. And, helps, hanggang ladies ka namang. Anitong tumaas ang kilay at tulang intensyong itago ang pagkabading. May I join you, ladies? Tanong niya nang umiti. Please do. Ani Jocelyn na may willingness sa tono at nasisiyahan dahil siyang nasa tabi nito ang bakante. Nang umupo ang binata, nagmestra ito ng lihim kay Gloria sa mga labi at may ekspresyon ng panggigigil. Ang gwapo! What brings you here, Mr. Brennan? Formal na tanong ni Gloria. Inahanap kong pinsan ninyo. Sagot niya na diretso nakatingin sa mukha ng abogada. She tendered her resignation that night at my grandfather's birthday party. Yeah. Yes. Ani ang diretsong tumingin sa mga mata nito. Napatingin ang abogada kay Herbie na may incredulous expression at nangingisa pa mata. Do you miss her as your personal assistant or what? Ani Gloria sa malamig na tono. Can I have this round? Tanong niya sa mga ito. Sagutin mo ang tanong. Sabi ni Herbie na nagpakipot. Okay. Ani ang nakakompromiso. I don't miss her as my personal assistant. Nagkatitigang muli sina Herbie at Jocelyn na kapwa naliligayahan sa narinig, samantalang si Gloria composed lamang. I came here to ask kung nasan siya. Nagpunta ako sa bahay ng lola ninyo at sinabi sa akin, nandito kayo sa 43rd Street nightclub. Nagkibit balikat si Gloria. Hindi rin namin alam kung nasan siya. But definitely hindi siya pupunta sa lugar kung saan wala siyang kakilala. Yes, tango ni Jocelyn. Kilala namin siya at tiyak na hindi yun pupunta sa kung saan na iba ang dialect. Takot na mabenta siya. She's too pretty and striking. Paliwanag pa ng abogada. Pinag-uusapan siya ng mga boys in their own dialect kapag nasa ibang probinsya kami. Baka nasa Batangas lang siya? Ani Jocelyn na naalala ang kanilang trip sa Taal. Pero tanda ko, mas enjoy siya noon sa Puerto Galera. Baka nasa Baguio siya, kina Ate Lery? Hula ni Herbie. Hello, Baguio, summer capital of the Philippines. Napaka-obvious naman.
At umalis si Mags na walang nalamang konkretong impormasyon kung saan nahanapin ang dalaga. Nasa Baguio nga si Doris, subalit hindi dumiretso sa kanilang pinsan na si Larry. Nagpunta siya sa paupahang bahay ng in-laws ng isa pa nilang pinsan na si Sally. Doon niya minabuting tumuloy upang mapag-isa at ang tanong niya sa sarili tuwing siya ay namamasyal, tama bang kanyang ginawa na lumayo? I cannot face him without wanting to cry, ani niya sa sarili. Kung nagstay naman siya, tinayaan lang na mag-flow ang mga pangyayari, kaya ba niyang panoorin sina Mags at Angela at siya ay nasa background lamang? Kung ordinaryong babae na ang karibal niya, nakipagsapalaran siguro siya. Halos madilim na nang minabuti niyang bumalik sa paupang bahay. Namili na rin siya ng pagkain na lulutuin para sa kanyang hapunan. Nagtaka siya na makita ang kotseng nakaparada sa harapan ng kanyang tinutuluyang apartment. Good evening, Doris. Bati ni Mags na tumindig nang buksan niya ang pinto. Na makitang meron siya mga dalahin, lumapit ito pang siya'y tulungan. To the kitchen, I suppose? Yes. Ani ang kabadong lumapit sa side table, sa sala, para itaob ang kanyang sketchpad. Ang nasa isipan niya nagpunta ang binata para siya'y sabunin sa kanyang pag-alis na wala siyang ginawang arrangement para sa papalit sa kanya. Sa mga sandaling yon, nilungkat niyang isipan, ano kayang idadahilan kung paano niya isasalba ang pride? Are you going to make dinner? Tanong nito na very conversational ang tono. Can I help you? Di siya sumagot, bagkos ay tumango lamang. May dalawang apron sa isang drawer at kinuha niya mga yon para pareho silang may maisuot. Nilabas niya mula sa French woven basket ang kanyang pinamili bago niya kinuhang sangkalan at dalawang kutsilyo. I've brought some wine with me. Anang binata na nakitang may binili siyang steak. I took the liberty of putting them in the refrigerator. Para sa isa lamang steak? Ani ang nakayoko at sinimulang hugasan ang mga kamay, pati ang mga gulay. Sa'yo na, sa akin na lang ang gulay. Are you thinking about me? Sinulyapan siya nito ng pailalim dahil ayaw niyang tumingin dito. Ikaw ang bisita. Paano ka nakapasok dito? Ipinakilala ko ang sarili ko sa may-ari. Di naman daw ako mukhang the usual suspect. But I see there's a composite sketch of me sa side table sa living room. Did you draw it from memory? Puwisit na sibuyas. Sisi niya sa gulay na ginagayad dahil tumulong luha niya. Inihakbang ni Mags ang isang dipang layo noon at hindi niya nakanakuha pang ituloy ang paggagayat. Bakit di mo sinabi sa mga kamag-anak mo kung saan ka pupunta? Usisa nitong tiningnan siya sa magkabilang balikat. Paano mo ako natagpuan? I asked around. Sinabi ni Lola Mac, sumakay ka raw ng tricycle ni Mang Victor at si Aling Ellie nakita sumakay ka raw sa FX taxi, ang pangalan BMW. FX na BMW? Ani ang napatingin sa mukha nito na medyo natawa sa kabila ng kanilang misery. Bitoy Motor Works. Pag-supply nito na nakatitig sa kanyang mga mata, subalit may ngiti sa labi. Inihatid ka raw sa terminal ng Victory Liner. Sumakay ka 5 AM trip. From there, nagtanong-tanong ako hanggang makarating ako dito. Mahilig ako maglaro noon ng Where in the World is Carmen Sandiego? So, here I am. I did not expect na susundan mo ko. Turan niyang humalagpos dito at naupo sa pinakamalapit na silya. Galit ka ba sa akin dahil basta ko nilang iniwan ang aking trabaho? You disrupted my well-organized life, Doris. Anitong hindi galit ang tono. I'm sorry. Mahina niyang sabi na napayo ko. Why did you leave? Yun ang tanong na kanyang dinadread na sagutin. It's not about the job, is it? Pariniguro nito. No. Iling niya na di sigurado kung audible ba ang kanyang boses dahil naman niyang nais niyang lumubog sa kanyang kinaupuan. It is not the job. Is it about Angela? Sa pagkabanggit ng pangalang iyon, lalong sumikto ang kanyang damdamin. She's so beautiful. Ani ang basa ng luha ang mga mata. How can I compete with her? You need not compete with her. Masuyong pahayag nito na kinabig siya papalapit upang siya ay yakapin. Oh, you stupid girl. Hindi mo alam ang iyong sinasabi. I felt so insecure. I am 25, walang boyfriend, walang prospect na relationship. Mabuti ba yung maid namin may boyfriend? Yung hardinero ng kapitbahay? I was even desperate to go on a blind date and found to my dismay that he was a chubby, drunken lawyer who was annoying and tried to kiss you in the garden. Dugtong nito na kanyang kinagulat. Inangat ni Doris ang mukha, tumitig dito na may pagtatanong sa mga mata. Sa Coconut Palace.
Paalala nitong may ngiti sa mga labi at ang mga matay nagdiningning. You remember? Napasinghot siya at lalong napaiyak. You were unforgettable. Muli siyang hinapit ito para yakapin. Mags, nasa harap mo na ako pero hindi mo ako nakilala? I acted like a fool. Amin ito. I always put my rational head over my emotion. Sinabi ko sa sarili ko kahawig ko lang ang babaeng yon sa Coconut Palace. I had to have more evidence na ikaw ngayon. That lady in red was a temptress and looked sure of herself while you were awkward, clumsy, insecure. There is no emotional involvement between me and Angela. We just dated and besides, ikaw ang gusto ni Lola Brennan. I had him with that Irish song. Napabuntong hininga siya na maalala ang pagkanta niya ng gabing iyon sa kaarawan na matanda. You also had me, even long before that. How? Nais niyang malaman. May ironic na tono ang boses. Ako lang ang iyong PA na taga-silbi ng iyong Vosswater, tagalatag ng mga folders, tagatanggap ng mga calls at tagaayos ng iyong schedule. Anyone can do that, even better than I did. I did not mean that. Anitong may makahalugang ngiti. How can I forget that night? I was a hero to this frightened but brave girl who was struggling para hindi siya mahalikan ng isang lalaking makulit. But when I kissed her, she did not struggle. I wonder why. Iba ka eh. Aniyang iyon lamang ang nasa isip na isagot. I don't know. It just happened. Paano na iba? Unang-una ang boses mo, tugon niya. It was so distinct. It was because he saved me from Robert's unwanted attention. Dahil doon I thought it would be something to remember you by. I never thought I'd see you again. You just collected a kiss as reward for your chivalry. I'm sorry, I'm so corny. No, you're not corny. Nakangiting salungat ng binata na naligayahan sa narinig. Then you found me again as your hateful boss? Umiling si Doris. No, you were just strict with your work ethics. There's nothing wrong with that. Gaya nga ng sabi ni Tita Agnes, you always have a valid reason for being the way you are. And you are a funny girl. Saan nitong hinimas ng hintuturo ang kanyang pisngi. And I love you. Napahugot na naman siya na malalim na hininga. Huwag mo akong biruin, Max Brennan. Seryoso niyang hayag na nagsisimula na namang mamuo ang luha sa kanyang mga mata nang maalala ang tagpo sa condominium unit nito. I am no stranger to heartaches. Hindi ako nagbibiro, Doris. I am not the kiss collector you thought me to be. May kinuha to sa bulsa ng pantalon nito. Isa yung maliit na pouch na red velvet at iniabot sa kanya. May pagtatangkang tinangkap niya iyon. Kilalag niya ang PC at nilabas ang nilalaman niyon. Tsaka siya namangha. Ang laman ng pouch ay ang brooch ni Lola Maximina. Hindi siya po pwede magkamali dahil yun pa rin ang silver filigree na hugis Madonna Lily at may batong fox diamond crystal sa gitna. I came back to ask your name and your number. Ani Mags na pinagmamasta ng kanyang reaksyon na makita ang brooch. Pero yan na lang natagpuan ko. Oh Mags, I love you. Are you sure you're enjoying yourself? Tanong ni Doris sa esposong si Mags nang sumama to sa group date nilang magpipinsan. Hindi itong first time na makasama ko mga pinsan mo. Nakangiti nitong sagot habang inalok ang baso ng non-alcoholic beer. Tsaka okay lang na akong inyong driver. Hulog ka ng langit, Mags. Ani Gloria na pinatong ang kamay sa braso ng bagong cousin-in-law. Lagi na lang ako ang driver ng mga visit na to. Di tuloy ako makainom. Aba, aba, aba. Protesta ni Herbie na narinig ang sinabi nito. Eh ikaw tong nag-appoint ng sarili mo na maging driver. Pwede naman ako mag-drive kung humiling lamang kayo. Ayoko sa'yo. Para kang jeepney driver kung magmaneho eh. Para kaming laging titilapon sa upuan. Abat, kung hindi nga lamang ba nandito tayo sa nightclub na to, sasabunutan na kita eh. You wouldn't dare. Tugon pa ng babaeng nakapamewang. Natatawa si Mag sa naririnig na interchange. Are they always like that? Tanong nito sa asawa na hinapit siyang palapit para magkadikit ang kanilang mga upuan. Mas malala pa dyan, ika mo. You have to be used to this kung nais mong sumama every time na lumalabas kami. Tugon niyang humilig dito. Di lang ako makaporma dahil nandito ka. Kaya ba ayaw mong sumama ako so you can be yourself? Tanong nitong hinalikan ng tuktok ng kanyang ulo. Baka mashock ka sa kalokohan namin. Ani ang natatawa. I can be myself when I'm with them. But you are yourself when you're with me.
Bulong nito na hinalikan din ang kanyang punong tenga. Yes, I am. Tugon niyang mahina. But that is just the other side of me. Kinasal sila 3 buwan na nakakaraan. 1 linggo lang silang nakapagpulot-kata sa Thailand dahil namatay si Lolo Brennan. Nang basahin ng testamento ng huli at mabanggit ang clause na iyon tungkol sa pagpapakasal ni Max, napatingin siya rito. Kaya pagkalis ng abogado na namayapa, nilahad sa kanya ng asawa ang tungkol sa testamento. Paano kung nagkataong si Tita Agnes pa ang PA mo? Tanong niya na hindi maabot ng isipan kung nagkagayon nga. Pakakasal ka sa kanya para mamanang kayamanan ng iyong lolo? I don't know. What can a man do in order to have that amount of money? Seryosong sagot ni Mags. The question does not arise, I suppose. I was just glad you came at the right moment. Na mga sandaling iyon may gay stand-up comedian na nagsisimula sa act nito. Una, bumati daw sa mga audience. I would like to greet the newlywed couple. Kakaingit! Simula nito. Mags and Doris Brennan. May pagtatakang napatingin si Doris sa asawa kung bakit sila nabati. Binigyan ko ng malaking tip when I went to the man's room. Bulong nito. I know how to unwind when I am at it. Alam ninyo mga kaibigan, sabi ng comedian na inaayos ang kable ng mikropono. Mapa-straight or gay pa kayo dyan, mahalaga ang condom sa buhay. Sa tono at ekspresyon ng mukha nito, nagtawanan kagad ang audience. Alam nyo kung bakit? Tanong nito na gumala sa stage paggawan ay bumaba. Siyempre, ito'y pamigil sa paggawa ng bata. Anitong may tonong tila politiko. Pero hindi yun ang nais kong pag-usapan natin tungkol sa condom. Ang gusto ko sa condom, available ito rin. Different flavors gaya ng strawberry, banana, cherry. Ikaw, Miss o Mrs.? Kay Doris to lumapit at nilapit sa bibig niya ang mic. Mrs. Ani ang natatawang napatingin kay Mags at sa kanyang mga pinsan. Aha, anang comedian. Ikaw ang Mrs. ng mister na ito na napakagwapo. Humagalpak ng tawa si Kirby at Jocelyn. Samantalang si Gloria ay ang usual na cool and composed na sarili nito. Anong paborito mong condom flavor? Tanong ng komedya na may sweet sa tono ng boses. Napanganga si Doris dahil hindi niya alam at di naman siya acquainted sa paggamit ng condom. Ako ang sasagot. Volunteer ni Max na kay pinagtaka nilang magpipinsan. Ah, ang gwapong mister. Sige nga. Adobo. Anitong masuyong nakatingin sa kanya. Humugong ang hagalpakan ng tawanan sa nightclub. Napailing si Doris na tumatawa. Hindi ba't adobo ang paborito mo, Mrs.? Tanong pa ng comedian. Chili. Sagot niyang patuloy pa rin ang pagtawa na yumakap na kay Mags. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Mags at ni Doris. May mga tao tayong nakakasalumuha o nakakausap sa araw-araw. Hindi natin alam baka yun na ang siyang nakatadhana para sa atin. Kaya't sa mga single dyan and hopeless, huwag mawalan ng pag-asa. Malay mo, ang iyong destiny ay nasa harapan mo lamang pala. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. God bless everyone.